Friday. So pag Friday kami ay magang lumalabas. We can out at 3 o'clock in afternoon and that's it. There you go. Let's go, let's go, let's go. Tomorrow I'm gonna count. Oops. Oops. Ah. There you go, guys. Welcome to my YouTube channel. It's Friday, so we're going to home. Usually schedule namin ay 5 AM to 4:30, almost almost 12 hours. Excuse me. Almost 12 hours, guys. Almost done. We've a long time catching my breath. 5 minutes travel going to home. Kung may pera sana, pilipas tayo sa ukay, pero wala na tayo pera eh. Don't know what the etiquette is about like using the hair dryers and the hair straighteners. Like, ito guys, pag summer dito ganito lagi ang senaryo, daming cone. Yan, daming cone guys. Here you go. Go, man. Mga tao dito palabati. We want I was grateful that I have job here. Share ko lang yung isang nag-post dito na mga Pilipino rin, kanya-kanya ring mindset kasi. Yung iba kung gusto, pag ang negative sila, kumbaga parang ayaw nila magpatry ng kababayan dito, which is hindi naman pwede kasi yung iba nangangarap pumunta dito, diba? So nagpo-post sila na recession, mahirap. Noon pa man, buong mundo naghihirap kahit saan ka pumunta, kasi kanya-kanyang ano lang yan eh. Kung talagang kalooban ng Panginoon na dito ka, makakarating ka dito sa New Zealand, Australia o sa mga bansa. Kaya kung ano, nung punta ko dito eh, nagtatanggalan, nagsasara yung malalaking kampanya. Daming Pilipino matanggal sa 700 yata, hindi ako nagkakamali. Isa doon yung katrabaho ko, siya yung nabigyan ko ng opportunity na makasama ko. So diskarte lang yan eh. Tsaka ngayon maraming walang trabaho na lokal, sabi ng isa nag-post. Pag hindi naman natin problema yun.
Kasi problema na yun. Problema na nila yun. Yung mga local kasi hindi ka na sa dinadawn yung local. Based sa comment ng ibang employer, talagang mas magaling ang Pilipino. Yun lang. Kaya mas prepared nila yung mga Pilipino. So natadaig. Pero yung ibang local kasi lumilipat ng Australia at doon sila nag-check ng opportunities kasi mas malaking bigayan doon eh. Dahil Pilipino na citizen na dito, lumilipat na doon. Pero ako so far okay naman dito. 3 months ang summer, 4 ang season. Hindi naman natin kailangan ng ano. Oh shit, dami. Come on baby, hello. Dito may runabout, pansin nyo. Ito maganda dito, always give to the right. Kasi sa right handed tayo, bibigay ka lagi sa, yun lang ang secret dito sa runabout. Bigyan mo yung lagi na sa kanan mo. Simple lang itong bayan na tinitirahan namin. Maliit lang pero halos nandito rin lahat. Ang gusto ko dito sa town na to, malinis, tapos organize yung location nila. Tapos yung mga tao dito sa New Zealand mahilig sa mga sasakyan na luma na mini-maintain talaga nila. Mini-maintain nila yung mga sasakyan. Although hati lang naman, passion nila yun eh. Yun lang. Tapos yung sa trabaho naman namin, so far bumabalik na naman yung schedule namin. We work almost 5 AM to 4:30 sa hapon. Talagang lagari yun. Walang pahingahan yan. Yun ang kaibahan sa atin. Sa atin petiks lang talaga. Dito hindi ka makapag-petiks eh. Ang aming lugar, napakalinis, simple lang, payapa. Pero yung mga pasaway din, mga talubata, lalo na sa mga CBD, mga malalaking bayan. Pero dito bira, tahimik. Check to the right. Check to the left. Kaya. Yung bahay namin sa dulo. Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. Ilang taon kaya ako magtatrabaho dito? Kakayanin ko kaya ang 10 taon? Oh my God. Atas tayo guys. Workmate ko sa tennis. There you go. So yun lang guys ang ano natin. Friday tayo ay
magkaroon tayo ng pagpapahinga na maaga. Kasi tayo ay maagang umuwi. Okay, thank you. Bye-bye.